kaya natin ituloy. Huh? Nagdududa ako sa assessment mo eh. I don't think she has tension pneumothorax. And we need a chest x-ray to confirm that. Zoe, walang chest x-ray dito. Tsaka pwede mawalan ng oxygen si Aling Mildred. Pwede siyang mamatay. Pero paano kung nagkakamali ka? Paano kung may mangyari masama sa kanya? Malalagot tayo. Zoe, tension pneumothorax is a clinical diagnosis. Magdadili lang tayo dahil sa x-ray. Emergency to. At saka kung talagang confident tayo sa diagnosis natin, hindi natin kailangan ng chest x-ray. At least, di ba, may ginawa tayo. Kaya please, magtiwala ka lang sa akin. Hindi ko alam kung matutuwa ako na nakikita ko si Annalyn na tumutulong. Kasi kahit masamang tao, tinutulungan niya. Oh. Hindi ko alam kung kanino na nakuha yung ganong ugali. Tinatanong pa ba yan, Lynette? Yung kabutihan ng puso niya, siyempre nakuha niya sa'yo. Alam mo, kung ano man yung narating ng anak ko, sobrang proud ako sa kanya. Hindi ko lang naisip na darating yung araw na makikita ko siyang mag-perform ng medical procedure sa harapan ko pa. Ayan mo. Mahusay lang talaga si Annalyn, Lynette. Hindi lang bilang doktor, pero bilang tao din. At yun ay dahil sa pagpapalaki mo sa kanya. Salamat. Lagi kong hinihiling na sana may parte ako sa pagpapalaki sa kanya. Pero mukhang hindi mo naman kailangan na eh. Prepare ka na yung anesthesia. Nabala sa pang-aspirate. Taken from the clavicle down to the second intercostal space, mid-clavicular line. I will aspirate straight down perpendicularly to release the air from the chest. Pero kailangan pa rin natin siya madala sa ospital agad to do further investigation, observation, tsaka other treatments. Mildred, pasalamat ka kay Doc Annalyn at nagkaroon ka pa ng pangalawang buhay.
Salamat, Doc Annalyn. Magaling ka talaga. Ako, hindi lang po ako. Tumulong din po si Doc Zoe. Doc Zoe, maraming salamat, ha? Bandage. Tatakpan na po namin yung pinagturokan po namin, ha? Kuminom mo muna kayo na doon. Baka kayo mahilo na naman kayo yan eh. Salamat. Si Annalyn at si Lynette nasa loob pa rin ba? Diyan, wag ho kayo mataranta kasi hindi mo nakakatulong pag ganyan nag-hysterical kayo. Baka atakihin pa kayo niyan. Lindon! Lindon! Doon. Asan ba si Doc Carlos? Nakita mo na ba? Chang, hindi pa rin eh. Wala pa siya dito. Oo nga, Doc. Doc Lindon, okay lang ba kung ikaw na lang ang tumawag kay Doc Carlos? Kasi magagalit sa amin yun pag hindi namin siya sinabihan kung anong nangyayari dito kay Lynette eh. Yes po. Pakitawagan naman. I'll call now. Salamat. Myra, I need to talk to Dr. Benitez. Tapos na ba siya sa OR? Sigurado ka? Okay. Alright. Sige, salamat. Ano, nakausap mo si Doc Carlos? Kuya Michael, hindi eh. Ang nakausap ko yung nurse na naka-duty ngayon sa OR. Ang sabi niya sa akin, wala daw stat surgery si Dr. Benitez. Hindi pa nga daw nila nakikita sa ospital. Ano? Sino yung nakausap ko kanina? Ang sabi nasa emergency OR daw si Doc At saka Carlos. baka nagkamali lang po ng information. Kung gano'n, kung wala siya sa history, siya saan si Doc Carlos? Nga dapat nandito siya, nandito yung anak niya eh. Teka, nandiyan si Harry? Sir, wala naman po si Harry sa loob eh. Sino bang anak yung tinutukoy mo, Doc Lindon? Hello, Giselle? This is not Giselle. Sino ka? Niloloko ka ni Giselle. As we speak, nasa operating room ang anak mo. Tinuloy ang surgery ng anak mo. Alam mo ba, nakita ko na yung RJ. Hindi ako nagtataka kung bakit ka nagsiselos sa kanya. At saka kung bakit siya nagustuhan ni Lynette. It's charming. Malay mo, they still love each other. Lotus, tamang-tamang tawag mo. We already finalized the process. Sinungaling. Bakit? Anong mali doon sa sinabi ko? Alam ko na ang totoo. Dahil sa ginawa mo, ang pamangkin mo ang mananagot. Sandali! Madam Lotus! Anong gagawin mo sa anak? So, halika na. Pagkakataon natin doon tumakas. Halika na. Hindi lang si Annalyn ang mananagot. Susunod ko si Zoe, pagkatapos si Lynette, at pagkatapos ang kapatid mo.